Okay, kahapon kasi inanunsyo pa lang natin na magdadagdag ng piso eh. Oo. Yung mga jeep. Mabibigyan yung kalahati nung 2 pisong hiling sana ng mga transport group ginawang piso. Pero ngayon bawi na to. Hindi na pala. Hindi na mangyayari dahil sinuspindi na nga po muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang nakaambang fare hike sana bukas sa public utility vehicle. So wala mo na mga matrix to ha. Agad naman po naglabas ang pahayag ng Department of Transportation DOTR na mamadaliin pa ang paglabas ng fuel subsidy kasunod ng utos nga ng Pangulo. Kasabay niyan ay pinasisimulan na rin ng Pangulo sa ahensya ang libreng sakay at roll-out ng diskwento sa pamasahe sa LRT at MRT. Pagtitiyak ni PBBM sa PUV operators at drivers, magkakaroon pa ng dagdag na suporta para sa kanilang mga hanayan na po bilang kapalit ng hindi natuloy na fare hike. So ayuda muna, ganun malalabas. Parang ganun ang mangyayari kasi ang kwento dyan ni PBBM sa video message niya, nagising siya na yan yung headlines kanina. Kaya nag-decide siya na, teka, suspend muna natin yan because mas mahihirapan yung mga ordinary passengers. Pero ang mangyayari, discount, gaya nga nung sinabi ni Jovi sa MRT, LRT, discount sa mga toll roads. Pero nga abangan natin gaano kalaki ba itong discount na sinasabi nyo. Hanggang kailan ba itong discount na to na sinasabi ninyo. Tsaka, yun nga, hindi pa in-announce kaninang umaga pag-iikot namin. Nakita na pala kaninang umaga. Naglabas pa ng video message. Naglabas nga ng video message. So pakinggan muna natin yung sinabi ng Pangulo. Siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya inutos ko sa DOTR na suspendihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Kanina nag-ikot din kami sa palengke. Madaling araw pa lang, andun na kami sa Agora Market sa San Juan. Ano na, Na malapit sa bahay ko. Malapit ba yun sa... Ay, oo, tama. Diba? Malapit nga sa bahay mo, tama. Yes. Nilalakad ko lang yan. Correct. Pag entrada mo pa lang doon sa palengke, makikita mo na yung bantay presyo sa entrance pa lang. 1 month yung period na inalot doon ng management ng palengke to monitor the prices. Aba, lahat halos nung produkto na nakalista doon tumaas na. Although may mga taas na 2 piso, 10 piso, depende sa product. Yeah. Kaya lang parang hindi mo na talaga may iwasan because of transportation. Oo, mas mataas din ang kuha nila ng mga supply nila mga kapatid. Galing pa probinsya, karamihan sa mga yan. Okay. Yung baboy, 10 pesos ang dinagdag kada kilo. Wow! Grabe. Oo. So basically, 10 dalawa pesos. kasi yung dapat tulungan na sektor. Yung mananakay, yung mga sumasakay, so hindi mo na sila ma-experience ng taas preso. Tapos ibigyan pa sila ng may mga libreng sakay daw na magro-ronda-ronda, no? Mga love bus. Tapos, yun namang yung mga nagda-drive at saka yung mga operators, ibibigyan daw ng ayuda para daw maging madali ang pamumuhay. Kaya lang sa mga jeep, paano kayo mamimigay? No? Hanggang ngayon problema kung wala silang mga data. Saan, Oo, yung listahan yung pinaka-problem bibigyan? niya. No? Oo. Yun nga ang tricycle hanggang kanina Yes. Namong problema. Pero hindi ba kahapon yun yung report na ang daming wala sa listahan? Ay, expected. Hanggang kanina, meron pa rin talagang mga nagpupunta dun sa mga ayuda sites na wala rin yung pangalan nila sa listahan. Hanggang bukas na lang yung AX to yun sa DSWD na financial assistance. Hindi pa po ito Wala pa yung subsidy. fuel subsidy ng DOTR. Iba pa yan. Pero na solusyonan naman agad yung kahapon. Ewan ko lang kanina kung Hindi pa nasolusyonan. daw. Oh. I mean, parang kinuha yung mga pangalan wala sa listahan, pero mukhang hanggang bukas kailangan nilang bumalik kasi parang hindi pa rin naayos kanina. Correct. Parang ganun daw. At least ayon dun sa report ni Mon Gualvez kanina. Yes. Oo.